Oho. Sa mga diplomatic protest na ganyan, sir, ang pwedeng gawin, di ba, ng China, pwedeng itanggi, pwedeng magpaliwanag kung ano yung mga yan, pwedeng i-honor at magkaroon po tayo ng negosasyon, sabihin, para maayos yung gusot dyan, o alisin na nga, yung, paano po kung hindi gawin ng China yung nais nating mangyari? Yes, oo. O, ano pa po ba ang pwede nating hakbang? Well, una po, no, tama kayo na may negosasyon. Pero kung mapansinin natin, merong ongoing na negotiation. Yung tinatawag na Code of Conduct, matagal nang binubuno. No? So, itong latest na move ng China na ito ay, again, isa na namang pagpapakita na hindi talaga sila mapagkatiwalaan. Dahil habang nagni-negotiate tayo, nag-uusap tayo kung paano ba dapat aksyon ng mga bansa na may kanya-kanyang claim dyan, no? In bad faith, sinisira nila kung ano yung dapat na pinag-uusapan. Yung mga issue na yan, katulad ng pagtayo ng istruktura, dapat, yan na nga dapat yung i-regulate nitong Code of Conduct. Isa yan dun sa mga pinakamalaking issue na pinag-uusapan. And yet, ayan, ginagawa na nila yung gusto nila, no? Hindi man lang natatapos pa yung negosasyon, wala pa man lang napagkasunduan, lumalabag na sila dun sa mga proposal, sa mga gustong mangyari ng mga bansa. So, malinaw yung bad faith na yan, yung action na yan. No? So, pag tinuloy pa rin nila, kaya pag hindi nila winidraw yung mga struktura na yan, di dapat hindi na lang natin ituloy itong Code of Conduct negotiations na to. No? I mean, malinaw na hindi niya talaga susundin anyway. Hindi pa nga natatapos, nilalabag na niya, no? Yung mga proposal doon. So, baliwala yung Code of Conduct negotiations na yun kung itutuloy talaga ng China itong ginagawa nila sa Scarborough. At kung ganoon, talagang malaking failure yan ng China at ng ASEAN mismo, no? So hindi niya, sa tingin ko naman, napakalaking risk yun para sa kanila dahil yung buong rehiyon, no? Makikita na talagang hindi sila mapagkakatiwalaan sa mga usapin na ito. At dahil doon, lalo lang magiging mas malakas ang magiging effort nung lahat ng mga bansa nito, lalo ng Pilipinas, na palakasin talaga yung kanilang posisyon, yung kanilang armed forces, yung kanilang kanilang administration, ng kanilang katubigan na ayaw din naman ng China, no? Kasi hindi siya makakalusot doon, no? Kung sakaling maghihigpit talaga ang ASEAN, ang Pilipinas, Indonesia, etc., no? Siya yung mahihirapan, siya yung mawawalan ng access sa karagatan, bale, no? Lalo lang ang pahihirapan niya sarili niya kung ganon, no? So, yun yung nakikita ko dyan, no? Na parang choices niya. Either make the situation much worse for themselves, no? Especially in the future, or take the simple step of acting in good faith na i-atras mo na lang yan. Tanggalin mo yung mga struktura na yan para matahimik uli yung lugar at magkaroon talaga ng pagkakataon na magkaroon ng maayos na usapan at resolution itong mga pinagkakagulan natin.